Lara's POV. Hinila ni Nika at Lani yung kamay ko, tapos yung mga men in black nakasunod pa rin. Wow lang ha, hindi na pag-alata ang bantay sarado ko, no? As if naman kaya ko silang takasan. Wika ko sa sarili. Come on, young miss, excited na kami. See? Sila pa talaga yung excited kaysa sa mismong bride. Today, Tristan and I are getting married. Kahit alam kong peke lang kasalang to, di ko maiwasan ng mga paru-parong nagwawala sa tiyan ko. Aminado ko, kinakabahan ako ng sobra. Good luck, young miss, or happy for you. Masayang hiyawan bilang pagbati ng mga men in black. Habang iniisip ko si Tristan, gusto ko talaga siyang saktan. Lagi na lang siyang nagdedesisyon ng biglaan. At ako, para niya akong tauhan na tagasunod. In other words, wala akong magawa. Thank you. Tayong nasabi ko na lamang. Lalo atang sumakit yung ulo ko na magsipag palakpakan sila. Di ba nila nahahalatang naiinis ako? Si mo namang hindi kung yung mapapangasawa mo atat na magpakasal ngayon. Miss Lara, may sorpresa si boss sa'yo. Boss? Sam told me at nang di man lang ako tiningnan. Surprise? I asked curiously. Tumango ito. Medyo ang weird niya ngayon. Saglit tong tumingin sa akin. Para bang may lungkot sa mga mata nito? Muli tong umiwas ng tingin saka lumakad palayo. Good morning, Mrs. Lazaro. I'm Maria Mendez and I'm your personal stylist. Nakangiting saad ng babae. Tinanggap ko pakikipagkamay nito. Napangiwi lang ako nang maalala ang itinawag nito sa akin. Gusto ko magprotesta nang di pumayag na lumabas muna saglit ang mga babaeng ito sa kwarto dahil magsa-shower ako. Matapos makapag-shower, I tied the bathrobe around my waist. Hinila naman ako ni Rhea at pinaupo sa upuan. Matapos sa mahigit 1 oras, napakaganda ng resulta ng pagme-makeup nito sa akin at pagkatapos buhok ko naman ang inaayos niya. Malapit na tayong matapos, Miss Lara. Just pedicure, manicure, waxing and then getting you changed into your wedding dress. Saad pa nito. Bumuntong hininga na lamang ako. Hindi ko maiwasang antukin ng utusan ni Rhea yung dalawa niyang assistant na nagmamanicure at pedicure sa kamay at sa paa ko. This is it. I am going to spend my 1-year life with some mysterious man. I used to think that things like this only happen in fairy tales or movies or even fictional books, but I guess fate knows how to work its magic. If only I truly love him. Maybe this thing will become magical to me, but no. This marriage is all about a deal, a fake and a lie. Sinuot na ni Rhea yung emerald necklace sa leg ko. May nilagay pa itong parang papel sa binti ko. Aray ko! Sigaw ko nang hilahin ni Rhea ang papel na iyon at itinikit sa binti ko. Nabunot ata yung mga buhok sa binti ko Napayo ko pa ako saka hinaplos at hinipan. Tawa naman sila ng tawa sa reaksyon ko. Mangiyak-iyak naman ako sa sakit. Teka lang, hindi niya naman kailangan magmadali Chill lang dapat, saad ko sa kanila. Tapos na, Miss Lara, nakangiting saad ni Rhea. Nagmamadali nitong tinungo yung wardrobe. Napasinghap pa ako na makita yung wedding gown na nakasuot sa manikin. Inalis yun ni Nika at Lani, tsaka inilatag sa kama. Sinuot ko na yung wedding gown habang sinasara ni Rhea yung zipper sa likod ko. Umupo ako sa kama para isuot yung sandals ko nang si Rhea na ang magmungkahi na gumawa noon. You look beautiful, Mrs. Lazaro. Natutuwang pinagmasdan ako ni Rhea. Nika came at me at saka inabot yung bouquet ng white roses and slipped the veil over my head. Nang mailagay yung veil, we were interrupted by a knock on the door. Young miss, di na naituloy pa ni Sam yung sasabihin niya nang makita ako. Nakatitig lamang ito sa akin. Hindi ko tuloy maiwasang mamula ng mukha. The way he looked at me is different. They are kinda sort of fun, isn't it? Tumikhim ito at saka dumiretso ng tingin sa labas. Please follow me, Miss Lara. Dinala ako ng binata sa living room. Inalalayan din ako ni Sam habang buhat niya ang dulo ng gown ko. When we were there, Sam started talking. Boss, surprise is here. I think I need to go. Sam! Tawag ko na makailang hakbang na ito pero hindi ako nito nililingon. Dahan-dahan kong nilibot yung tingin ko sa paligid na may biglang yumakap sa akin sa bandang bewang ko. Nang lingunin ko kung sino yon, I saw my 9-year-old sister. Sheila! Yumuko ako para mayakap ko siya. Sheila is also wearing a white dress above her knee and a flower crown on her head. Anak! Nagulat pa ako nang marinig ang tinig ng aking ina. Ma! Niyakap ko si mama at hinalikan nito yung pisngi ko.
Bakit hindi mo man lang pinaalam sa amin? Nakakasal ka na pala. Sa mapapangasawa mo pa ako nalaman? Naiiyak na tanong nito. Nakaramdam tuloy ako ng guilt. Ano kasi, ma? Kasi okay lang yon anak. Nauunawaan ko. Ang mahalaga makikita kitang ikakasal na sa taong mahal na mahal mo. Di ko maiwasan na magtaas ng kilay. Yun ba ang sinabi ni Tristan sa nanay ko? Kapal face talaga ng lalaking yon. Nakita ko si Tito Fred, yung pangalawang asawa ni Mama. Nahihiyang lumapit ito sa akin at ngumiti. Congratulations, anak, sa kasal mo. Naway mabuhay kayong masaya bilang mag-asawa ni Tristan. Habang tinitingnan ko si Tito Fred, para bang ang laki ng pinagbago nito. Hindi siya amoy alak o sigarilyo tulad ng dati at tumaba rin ito. Maaari ba akong maghatid sa iyo sa altar at maghatid sa iyong mapapangasawa? Alam ko ayaw mo sa akin pero sana payagan mo ko. Dugtong pa ni Tito Fred. I suddenly felt happy. Para ba akong nabuo seeing my family? Tinanguan ko si Tito Fred at ginantihan ako nito ng yakap. Niyakap ko rin si Sheila at tinalikan ito sa pisngi. I love you, ate. Sana maging happy kayo ni Kuya Pogi. Ngumiti rin ako. I love you too, Sheila. Tayong nasabi ko na lamang. Bumuntong hininga na ako nang pumasok na ako sa bridal car at yun nga mga paru-paro sa tiyan ko, lalo atang lumala at nagmultiply sa dami. Tristan's POV. Naninervyos ako habang nakataya ng sandaling iyon. Ito na ata ang pinakamasayang araw sa buhay ko. I am finally marrying Lara. Muli akong napatingin sa suot ko. Okay lang kaya ito? Although I wear suits, this suit is somewhat special. Hindi ako mapakali. I stood calm and cool pero deep inside, sobra akong kinakabahan. Gusto ko nang makita si Lara. Bakit bang tagal niya? Suddenly, nakita ko si Sam. Tumabi ito sa akin dahil siya ang best man. Bumulong ito sa akin na siyang kinatuwa ko. She's coming, boss. Is she happy for my surprise? I furrowed my eyebrows. Tumango si Sam. Yes, sobrang saya ni Lara. Thank you, Sam. You're a very kind brother. Saglit itong natahimik at saka ngumiti. Lahat napapatingin na nang buksan na yung pinto. Umugot ako ng malalim na buntong hininga as everyone turned to face her. Bigla ko napangiti na magsimula na yung wedding march at nagsimula na si Lara na maglakad. Wow, she looks perfect. She's so beautiful that I can't take my eyes off of her. Our eyes met and I don't want to blink. Baka kasi kapag pumikit ako, bigla siyang maglaho at ma-realize na panaginip nga lamang ito. But no, this is real. What a lucky man. Wow, the bride and groom are perfect together. Bulong-bulungan ng mga bisita ni Lara sa akin na agad ko namang tinanggap. Babe, you're beautiful. Bulong ko sa kanya. At kahit na natatakpan ng veil ang mukha niya, tanaw ko ang pamumula ng pisngi niya. Hubby, mukha ka pa ring unggoy with your beautiful suit. Bulong niya pabalik sa akin. Ngumuso ako. Is that a compliment? If yun nga ay compliment niya, tatanggapin ko na lamang. This girl, hindi ko alam kung paano ko siya paaamuhin. Ngayon, mukha ka namang pato. Huwag kang ngumuso dyan. By the way, thank you sa padala rito ng family ko. Muli niyang bulong sa tenga ko. Her warm breathing makes my heart pounding and makes me more nervous. Pumunta na kami sa gitna sa harapan ng pari. Tristan Lazaro, do you take Lara Mendoza to be your wife, your partner in life, and your one true love? To have and to hold from this day forward, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, till death do you part? I smiled at her. I do, father. Lara Mendoza, do you take Tristan Lazaro to be your husband, your partner in life, and your one true love, to have and to hold from this day forward, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, until death do you part? She glanced at me. I do. After we exchanged rings with our promised vows, sinuot ko yung diamond ring sa palasing-singan niya at ganon din ang ginawa ni Lara. The priest acknowledged us as man and wife. You may now kiss the bride. Nanginginig na inalis ko yung veil ni Lara. I smiled at the beauty in front of me. Hindi ko alam kung anong iniisip niya ngayon, pero ang alam ko lang ay napakasaya ko ng mga sandaling iyon. Inawakan ko ang pisngi ni Lara, bago dahan-dahan, dinampian siya ng halik sa labi. Nagsihiyawan naman ang mga taong nasa loob ng simbahan. Humarap kami sa harapan nila at saglit na yumuko.
I saw our mothers crying. Sam smiled at me, and my man went in teary eyes. Nag-thumbs up pa ang mga ito. Pareho kaming nag-blush nang sumigaw sila ng, "One more!" So I kissed my wife sweetly with adorable and love on it. Nang papalabas na nga kami ng simbahan, I picked her up in a bridal style habang patungo kami doon sa red Ferrari ko. Pasalampak siyang umupo sa front seat at sinandal yung ulo sa salamin. Tiningnan niya yung diamond ring na hawak niya. I am Mrs. Lazaro now, huh? Hearing that from her makes me go to cloud 9. Aren't you happy being a wife of a handsome man like me, Lara? Humalukip-kip naman si Lara. Hangang-hanga ka talaga sa sarili mo, no? At bago pa natin makalimutan, kailangan na natin gawin yung contract, Tristan. And hearing that from her makes my heart ache. She is really heartless. Lara's POV. We arrived in Palawan and it was absolutely stunning. It was pure breathtaking. Isa yung beach resort na pag-aari umano ng kaibigan ni Tristan na nagngangalang Damian de la Roca. Even the name of the hotel is kinda weird. It was called the Hotel de Urban. Diniretso niya ang front desk upang hingin ang susi ng room nila na pinareserve na pala ni Tristan. Kahit labag sa aking kalooban na makasama sa isang kwarto to, ay hindi po pwede sapagkat kami bagong kasal at ayaw nitong malaman ng iba ang katotohanan sa aming kasal. Welcome to the Urban, wika ng aking asawa. Ngumiti na lang ako at saka diniretso yung balcony sa room nila. It was beautiful. The view is amazing. Kumikislap ang tubig dagat kahit pangatayang liwanag lang ng buwan ang tumatama doon. Tanaw pa rin ang white sand. For sure, aabalahin kong aking sarili sa pagtayo ng kastilyong buhangin. Maybe ayayain ko sa Tristan na gumawa noon. Sana nga lang pumayag ang cold prince na yon. Ang sarap ding langhapin ng sariwang hangin. I then heard the soft feet come onto the balcony. Tristan is also admiring the beauty of nature in front of us. Ang ganda dito, di ba? Oo, thank you dahil dinala mo ko dito. Nilingon ako ni Tristan, almost admiration. Yes, it is indeed beautiful. My cheeks turned red at his compliment. Hindi ko alam kung yung view ba o ako ang tinutukoy niya. Ayokong mag-assume na ako, subalit di ko mapigilang mamula sa sinabi niya. At para maitago ang nangangamatis kong mukha, tinungo ko yung kama roon. Doon ko lang napansin na papalibutan para yon ng mga petals ng red roses. May red wine and candles pa sa table, at bago ko makalimutan, honeymoon pala namin ngayon. Thinking that makes my blush even more. Naupo ako sa kama. May nilapag naman si Tristan ng mga papeles sa gilid ng kama katabi ko. Mga dokumento yon, marriage documents. Hindi lang yon but the strict terms and conditions contracts na bubuhay sa aming pagsasama sa loob na 1 taon. Tumama sa akin ang matatalim niyang itim na mga mata na napako lang ako sa kinatatayuan ko. Patuloy na tumatago sa akin ang titig niya na parang mainit na karayom pero hindi ko magawang alisin ang tingin ko sa kanya. Yung itim niyang buhok na nagulo, dulot ng hampas ng hangin kanina sa balcony habang ang tikas ng pagkakataon nito. Yung suot niyang white tuxedo, ang gwapo niyang tingnan. Aminado kong nakakaagaw pansin talaga ang pisikal niyang kakisigan. Are you checking on me, wifey? Yung boses niya ang gumising sa aking katinoan upang bumalik sa realidad. My God! I was checking on him! Oo, pinagmamasdan ko talaga siya. Makasalanan ata talaga tong mga mata ko dahil nadadala ako sa kanya. Para bang may glue na humahatak sa akin upang dumikit ang titig kay Tristan at di ko maiwasang mapanunok dahil nahuli niya ako. Checking you out? Huh, as if. Kunwaring tumawa ako ng mapakla kahit papano'y maalis ang aking kahihiyan sa pagkabuko ni Tristan sa ginagawa kong pagmamasid sa kanya. Huwag kang magmayabang just because you are good looking. Napatigil naman ako. Napatakip ako sa bibig ko nang ma-realize ang sinabi ko sa asawa ko. Bakit ko ba nasabi yun? Yan tuloy. Si Tristan mukhang confident na confident sa sarili ko. Ngiti-ngiti ito na animo nanalo sa isang paligsahan at nakasungkit ng premyo. So, you find me attractive, babe? His voice is so chilling. My eyes dropped in defeat. Ayoko magkaroon ng kaugnayan sa buhay mo, okay? After a year, the contract will end and we will part ways on different lives. Parang dito masaya doon sa sinabi niya. Sumimangot naman ako. Pwede ba?
Ang pagpapakasal sa'yo ang pinakamalaking pagkakamali na nagawa ko, Tristan, ever. Humalokip-kip siya with cold expression. Ang bilis talagang magpalit na ekspresyon ng mukha niya. Kung kanina ay para siyang nanalo sa loto, ngayon naman para siyang may pasang mabigat na bagay sa balikat niya. Kinuha ni Tristan yung kontratang nagawa nito after half an hour. Binasa nito ng malakas ang aming terms and conditions na nakapaloob sa kontrata. Rule number 5. Dapat tuparin ni Lara ang obligasyon bilang asawa during the contract period. Kailangan niya ng manirahan kasama sa Tristan Lazaro. Rule number 4. Dapat ingatan ng magkabilang panig na hindi madungisan ang reputasyon ng isa't isa. Rule number 3. Hindi pwedeng akitin ng magkabilang panig ang bawat isa sa kanila. Sumingit ako dahilan upang huminto ito sa pagbabasa. Never kong gugustuhin tumingin kahit na magalis pa ng kasuotan sa harapan ko. Baka nga takbuhan pa kita sa sobrang takot. Tsaka bakit naman kita aakitin? Ang weird naman ng terms and conditions mo, Tristan. Talaga lang ha. Umisi si Tristan na tila nang aasar. Doon na ako nagsimulang kabahan. Kakaiba yung ngiti niya na naghahatid ng warning signal number 5 sa nervous system ko. Gusto mong subukan? Paghahamon na saan ni Tristan. At dahil ayoko magpatalo, nagtapang-tapangan ako kahit ang totoo nanginginig ang tuhod ko sa sobrang kaba. Sige lang, go! Dahil walang effect yan sa akin. Nilapag ni Tristan sandali yung kontrata sa mesa. Nanlaki naman ng mata ko nang simulan nitong alisin yung sapatos niya at saka inihagis sa kung saan. Sinunod niyang alisin yung white suit niya at itinapon sa sahig. Then, yung pink ribbon sa may collar niya. Napasinghap ako nang gumapang siya sa kama papalapit sa akin. Napaatras ako habang sumusunod siya na tila ahas na dahan-dahan lumalapit sa kinaroroonan ko. Naramdaman ko na lamang ang likod ko sa headboard ng kama. Nang makalapit si Tristan sa akin, ngumisi ulit siya. Sinimulan niyang buksan ang unang 3 botones ng white sleeve niya. Doon na ako napasigaw dahil malakas at dinikit ko ang aking 2 palad sa aking mukha upang di ko masilayan ang katawan niya habang sumisigaw ng "Help!" Lalo kong napasinghap nang maramdaman ko ang mainit niyang hininga sa tenga ko. Bakit babe? Hindi mo na kaya? Hindi ko pa nga naaalis eh. Nakangisi siyang umalis sa kama at muling kinuha yung kontrata sa mesa. Sumandal pa siya sa dingding habang natatawa sa pamumula ng mukha ko. Bastos! Sigaw ko. Di niya pinansin ang aking sinabi, sa halip bumalik ang focus ng paningin niya sa binabasa. Rule number 1, the most important rule. Bawal magkagustong magkabilang panig sa isa't isa. No strings attached but strictly business. Saglit na natigilan si Tristan. Parang hindi siya pabor doon. Dapat sumunod sa special clauses ng kontrata ang magkabilang panig. Mapaparusahan ang lalabag. Kumunot ang noo ni Tristan nang balingan niya ako. Teka nga, bakit may special clauses? Ngumisi ako at saka niyakap ang aking sarili. Never pa ako nakipag-live-in before kaya may special clauses. Pang-protection ko laban sa'yo. Muling dumako ang paningin ni Tristan sa kontrata at muling nagpatuloy sa pagbabasa. Bawal pumasok si Tristan sa kwarto ni Lara. Bawal gumamit ng bathroom si Tristan sa kwarto ni Lara kahit emergency alert pa yon. Bawal sigawan ni Tristan si Lara. Magkaiba dapat ang kwarto na magkabilang panig. Ang unfair! Sigaw ni Tristan sa akin. Pinanlakihan ko naman siya ng mata. Oops! Sabi dyan sa kontrata, bawal sigawan ni Tristan si Lara. Nasasaad yan under special clauses ng kontrata kaya dapat tumupad ka. Naiinis na umupo si Tristan sa kama katabi ko. Hindi kita sinisigawan, babe. Tsaka pinisil yung pisngi ko. Matapos nga nilang magkapirmahan, pasalampak itong nahiga sa kama. Teka, anong ginagawa mo, Tristan? Matutulog. Hindi ka dito, doon ka sa sofa. Turo ko pa sa couch. I'm the one who pays, so dito ako. Ikaw matulog sa sofa, Lara? Pakiramdam ko, umakit lang lahat ng dugo ko sa bunbunan ko at konti na lang magwawala na ako. Lalo na nang hilahin niyang kamay ko kung kaya ang nangyari, nagkadikit ang katawan namin. Ang pinakamalala pa, lumapat ang labi ko sa labi niya. Natigilan naman ako at tila hindi makakilos ng mga sandaling iyon. Nag-init bigla yung mukha ko. Bumangon ako para maghiwalay yung mga labi namin, subalit hinila niya akong muli at niyakap bago ko muling hinalikan.
Tinutulak ko siya and after a while before the kiss, a satisfied smirk touched his lips when he noticed my cheeks redden with each second passing by. I was totally speechless and incredibly embarrassed. You need to practice, babe. You're such a bad kisser. Tuluyan ko na siyang tinulak papalayo. Pinunasan ko yung labi ko gamit ang likod ng palad ko. Bastos ka talaga. Wala sa terms and conditions ng kontrata ang nagsasabing, bawal kitang halikan, Lara. I like it. Pinapaalala ko lang, babe. Rule number 1, bawal kang mainlaw sa akin. Kumindat pa si Tristan sa akin. Muli siyang nahiga sa kama. Tumayo naman akong pikon na pikon habang ang lalaki na ito inokupa yung buong espasyo ng kama by spreading his arms and legs. Matapos ko makapagpalit ng damit, padabog kong kinuha yung unan. In the end, ako ang natulog sa sofa while Tristan sleeps in the bed. Nakakainis talagang lalaking to. At siya pa talagang nahiga sa kama. Napaka-ungentleman. Inis na saad ko sa sarili. Tristan's POV. She's sleeping at the sofa. She's so beautiful and I can't believe she doesn't know that. I could stare at her for hours. She's my obsession and I know I'm being possessive with her. At napakasaya ko dahil asawa ko na siya ngayon. It is unhealthy how obsessed I am with her. My feelings for her is above average when I fell in love with Clarice. This time I know, Lara is above special. Gusto ko siyang maprotektahan kaya biglaan ang kasal namin. Kung nasa poder ko siya maninirahan, maaari na hindi na maulit pa ang panloloob na ginawa ni Larry sa kanya. It scares me. If something bad will happen to her, it makes me behave impulsive. Hinapdos ko yung buhok ng aking asawa. That contract will just be a paper. Ayokong sundin ang nilalaman noon. I will make you fall in love with me, Lara. Little by little. I love you, babe. Bulong ko bago ko siya dinampian ng halik sa labi. Binuhat ko si Lara, tsaka dahan-dahang nilapag sa kama. Kinumutan ko siya, then hinalikan ko yung noo niya. Tinungo ko yung sofa at doon ako natulog. Lara's POV. Napadilat ako ng bahagya ng unti-unti, sumilip ang liwanag ng araw sa malalaking bintana ng silid. Niharang ko pang isang kamay ko upang di tumapat na nakakasilaw na sikat ng araw sa aking mga mata. Ininat ko ang kamay ko habang humihikab at bigla akong nagmulat na matuklasang hindi ako sa sofa natulog kundi sa mismong kama. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Mukhang gentleman naman pala si Tristan. Giniya ko ang paningin sa kwarto pero walang Tristan akong nasalayan. Siguro morning person to sapagkat isa tong businessman kung kaya sana itong gumising ng ganoon kaaga. Nagpasya na akong bumangon upang makapaghilamos at upang magluto ng alming almusal. Kahit wala sa kontrata, kailangan ko pa rin gampanan ang tungkulin ko bilang may bahay ni Tristan. Tinungo ko ang kusina, pero bago pa ako makapaglabas ng mga sangkap sa lulutuin, ay binuksan ko muna ang refrigerator upang kumuha ng tubig doon. Nakagawian ko na kasi ang uminom tuwing umaga. Hindi ko pa nakakalahati ang tubig sa baso nang may buga ko yon nang ako'y lumingon. Napasingap ako ng hangin, pagkaway na ilabas rin ng hangin iyon sa aking baga. Napaubo ako nang tuluyan na ngang masilayan si Tristan na nakangisi habang abala sa paghahanda ng karne. I mean, sino ba naman ang hindi mapapasinghap at mapapaubo kung ang unang babati sa iyo ng magandang umaga ay ang nangingintab niyang pandesal? Wala siyang t-shirt o pang-itaas na kasuotan, tanging apron lamang ang suot. Gusto ko nang iiwas ang aking mga mata, subalit may tila magnet yata yung abs niya na humahatak sa aking tingnan yung sparkling abs niya. Naparunok ako ng mabilang na 6 yon. Busog ka na ba, babe? Napatalon ako when I heard Tristan's voice become acknowledged. I immediately looked back at his face when words left me in shock. Huh? Surprisingly, I asked in shock. Hindi ko alam ano ang sasabihin ko. I gazed around the kitchen and pulled my hair in frustration na mapansin na parang nawawala ako sa sarili ngayon. I desperately wish I would stop viewing his abs, but I know myself, I can't. Nasa harapan ko na siya ngayon. Gusto kong iiwas yung tingin ko pero yung mga mata ko sumalubong sa mga mata ng binata. Naparunok ako na magtagpo ang mga mata namin. Matatalim niyang tingin na tila dahan-dahang sinusuri ako. Para nang rumaragas ang talon ng tibok ng puso ko.
Muling nagtagpo ang mga mata namin na nakakapanginig na titig niyang puno ng hamon. Mukha akong nabusog na yata ng mga mata mo. With the sinful eyes you have, wifey, that's a bad habit of yours. Always checking me out. Nakangiti pa na sa ni Tristan. Sino ba namang hindi madadala kung apron lamang suot? In-expose pa talaga yung mga pandesal niya. Alam ko, sinadya niya to. Finally, I have to ponder over the correct words to speak. Hubby, sineseduce mo ba ako? Rule number 3, bawal nakita na magkabilang panig ang isa't isa. And you are disobeying that rule. Nangaasar na saad ko. Promise, he was overpowering my senses. No dear, I was just making breakfast here. Do not accuse me for seducing you. Asa ka? Why would you want me to seduce you? I'm professional. That is my expertise, to seduce a woman like you. Trying to ignore the warm gesture, my eyes remained focused on his cat-like eyes. Para bang dinadala ako ng mga matang iyon. My heart felt trapped with his attractive stares. Namala ako nang bigla tumunog ang tiyan ko. Umisi si Tristan, saka bumalik sa pinagkakabalahan kanina. See? Gutom na yung mga alaga mo sa tiyan. Can you help me to cook? Bahagya akong tumango. Ang mga hakbang ko mabigat habang tumabi sa asawa ko. Kinuha ko ang matulis na bagay upang hiwain ng mga gulay. Mahilig ka pala sa heavy breakfast? Akala ko kasi kontento ka na sa bread and coffee. Saad ko kay Tristan. I'm not into heavy meals but now I want to spend my time having breakfast with my wife. Namula akong muli. We were into a deal of fake marriage but somehow I feel like this marriage is real. Wala ba akong good morning kiss dyan kahit sa cheeks lang? Nag-puppy eyes pa siya. Tinutok ko yung hawak ko sa kanya kaya bahagya naman siyang napaatras. Gusto mo bang balatan ko yung labi mo? Puro ka na lamang halik. Diyan ka magaling eh. Ines na wika ko. Sungit naman ang asawa ko eh. Fine, there's always a next time. Nakangiti pa na saad ni Tristan. Aba, at talagang umaasang hahalikan ko siya ha? Kissing monster talaga ito. Parang palaging uhaw sa halik. Napabuga ako ng hangin nang mapuna ang aming height difference. Gusto ko siyang batukan subalit hindi ko yon magawa dahil sa katangkaran niya. Long enough to figure that I'm so handsome? Biro niya as I pouted my lips. GGSS ka na naman. Gwapong ka po sa sarili. Reklamo ko nang magsimula na siyang magluto. Aminado naman ako na hanga ako sa natatagong talento ni Tristan sa pagluluto. After niyang makapagluto, inayos na ni Tristan yung lamesa niya. Naglagay siya ng pinggan at ng kubyertos. Saglit kong tinungo ang kwarto namin upang mangalkal ng damit niya. Bumalik akong muli sa kusina, dala yung white v-neck shirt niya, tsaka inihagi sa kanya. Isuot mo nga yan, naaalibad ba rin ako dyan sa abs mo? Too late para bawiin yung sinabi ko dahil tumatawa na si Tristan. So, you like my abs? No worries, para sa mga mata mo lang naman yan. Nagbihis na siya, tsaka naupo sa dining table. Kinuha ko ang pagkakataong yon para mabatukan siya. Isang malakas na batok ang ginanti ko sa kanya. Tumatawa pa ako na makita ang napahawak si Tristan sa ulo niya. Hubs, you deserve that. Bumubungis-ngis kong sabi. Bago umupo sa table, kaharap si Tristan. Nilagyan ni Tristan ng pagkain yung pinggan ko. Hindi ko siya napigilan dahil tila umiiral ang pagiging gentleman niya. This side of him was at I did not expect. All I knew is that he was a cold-hearted businessman. Teka, ang unfair. Bakit naman puro damo yung akin? Tanong ko na mapansing puro gulay ang nasa plato ko. No meat for you, wifey. It's all mine. Napabuga naman ako ng hangin sa pagkainis. Tumayo ako at saka kinuha yung tinidor para kunin yung ilang karne sa pinggan ni Tristan. Pero yung magaling kong asawa ay sadyang alerto kaya agad itong tumayo at tinaas yung plato niya upang hindi ko na maaabot. Ang sama mo, at least bigyan mo ako ng 2 piraso ng karne. Mag-diet ka kasi. Concern lang ako sa kalusugan mo, Lara. Aba, hindi naman ako mataba ah. Please give me 2 slices. No, Tristan. Malakas sa sigaw ko. No! Hubby, sigaw ko habang nakatiad na. Inabot yung plato niya. At dahil sa kakaabot kong yun, out of balance ako dahilan para mapayakap ako sa asawa ko.
Napayakap ako sa bewang niya habang ang aking mukha ay nakatagilid at nakadikit sa tapat ng dibdib niya. I can hear his heartbeat beating like a drum, realizing our awkward position. Umalis nga ako sa pagkakayakap sa kanya. Sobrang init ng mukha ko nang tinungo ko na yung upuan. Nagsimula na rin ako na sumubo upang itago ang aking kahihiyang nararamdaman. Bumalik na rin ito sa lamesa, sa kanya pinagpalit yung plato namin. Magtatanong sana ako kung bakit niya yun ginawa, subalit sumubo na rin ito. He gave me a smile as I got a questioning glare at him. Thank you pala dahil pinampunta mo yung family ko sa wedding natin, I said, and then he nodded his head. They are your family kaya dapat lang ma-witness nila ang kasal ng panganay nilang anak. Hindi ko mabilang kung ilang beses akong pinamulahan ng mukha. Nagiging mabulaklak kasi ang pananalita ni Tristan. He suddenly became a wallflower. So I think paparusahan kita ngayon for breaking rule number 3. Tristan gave me a blank expression. Para bang wala siyang pake kahit alam niyang nilabag niya ang rules sa kontrata. Okay, so what's my punishment? Tristan said as he handed me a wink. Gagawa tayo ng palasyo? Excited kong sabi. Dagsalubo ang kilay niya kasabay ng paghinto niya sa pagsubo habang tila nagtatanong naman ang mga mata niya. Palasyo? I already have a mansion. Napangawi naman ako. Gumagana na naman kasi ang kayabangan niya. Kailangan ba talagang ipangalandakan mo sa akin kung gaano ka kayaman? What I mean is, gawa tayo ng palasyo made out of white sand. He crossed his arms and raised his eyebrows. Ayoko. That's a no. Napapailing pa na sa ni Tristan. Tristan's POV. Nakasimangot akong nilapag yung malit na timba sa tabi ni Lara habang tila to batong binubuo yung palasyo niya. Buhusan mo na to, dali. Excited niyang utos. No choice ako but to follow orders. Stop. Ang dami mo namang nilalagay na tubig. Are you crazy? Crazy about you, my dear wife? Pakyut pa na saad ko. Napailing naman si Lara. Kakaiba na yung radar mo. Tumawa ako. She also laughed at me, making my heart jump out of my chest. Hubby, help me naman. Huwag kang tatamad-tamad dyan. Gawin na natin yung White Castle. Umupo ako sa tabi niya at tila kami, mga batang naglalaro sa buhanginan, habang itinatayo ang kastilyong buhangin. Tawa naman ng tawa si Lara na tila batang humahagikik. It's fun. We both laugh, but tears of joy spilling in our eyes. I wish things could stay like this forever. I wish I could freeze time for just a while. When we finally stopped laughing, Lara looked at me in the eye. I swear, gustong-gusto ko yung titig niya na para ba akong natutunaw at nakatulala. The next thing she did catches me off guard. Hinaplos niya yung mukha ko gamit yung kamay niya na nasa buhangin. Nang tawa ito ng tawa na makitang nadungisan yung mukha ko. Mukha ka ng caveman. Cute, she screamed, at hindi ako makakapayag na hindi siya magantihan. Binasa ko rin yung kamay ko sa buhangin, saka ako ngumisi sa kanya. Nahinto siya sa pagtawa ng maalarma ang gagawin ko. Nang medyo makalapit na ako sa kanya, bigla naman siyang kumaripas ng takbo sa gilid ng dagat. Naghabulan kami. I laughed when I tackled her down but soon she escaped again. Tumakbo ulit siya papalayo. Tristan, tama na. Ayoko na. Sigaw ni Lara na lalo kong ikinatawa. Pero hinabol ko pa rin si Lara. Kailangan kong makagante, wifey. So better run, cause you're gonna pay big time if you let me catch you. Dahil sa sinabi ko ay dumoble yung bilis ng takbo niya, but I am a fast runner. Mabilis ko na lamang din siyang naabutan. I gave up so quickly, and she knows that as well. She runs fast, but only trip over on her own feet, at tuloy na siyang nadapa. Sinubukan niyang umatras pero hindi niya nagawa. Napatawa ako sa pagiging clumsy niya. I helped her stand out, but she acted brave and mighty. Akala ko magpapatalo ako. Sinubukan niya na muling makatakas pero hindi ako makakapayag na makaalpas siya sa akin. Niyakap ko siya sa likuran niya as we threw our bodies in the ocean. Napasinghap si Lara nang maramdaman ng malamig na tubig na lumamon sa aking katawan. Pero sa halip sigawan o batukan ako nito, she smiled at me. Tiningnan ko siya at nakita kong pareho kami na magulo ang ayos. Sa kabila nito, ngumiti siya at nagsabi, "Ang saya nun, hubby." Lara's POV.
So how long have you been working? I tried to strike up a conversation to vanish the awkward silence within us. Inabot ni Tristan sa akin yung cinnamon tea na siya mismo ang gumawa. Umupo siya sa aking tabi at pagkawan, pinunasan niya gamit ng maliit na puting tuwalya ang kanyang nabasang buhok. I have worked in our company since middle school, though they were minor instances. He responded with ease. My father trained me and gave me the position at early age in our company. Somehow, I really hate the air of the Lazar Industries. Mapait ang aking naging pagngiti. Masyado pa ito na bata, subalit mayroong mga bagay na mabibigat na itong pinapasan. Bilang tagapagmana, wala siyang nagawa kung hindi ang sundin ang ipinag-uutos ng kanyang ama. He does not appear to mind my attempt at small talk. In fact, he seems to welcome it and continues. I'm sure you're no stranger to hard work. Tumango ako. Pagka-graduate ko kasi ng high school, naghanap na ako ng mga sidelines or part-time jobs habang pinagsasabay ang trabaho at pag-aaral sa kursong BS Marketing. Subalit na makapagtapos sa kolehiyo at hindi ako matanggap sa pinag-a-applyan kong kumpanya dahil sa higpit ng kompetensya. Isa pang dahilan kung bakit hindi ako matanggap ay ang aking school background. Hindi ata nila gusto na nagtapos na ako sa isang mababang pamantasan na university kahit alam ko na qualified naman ang resume ko. Oo, yun lang ang bukod tanging na isagot ko. It takes him a moment to recollect himself but he returns with a smile. Bilib ka na ba sa akin ngayon? At my young age, I had an extraordinary achievement, and it impressed how someone as young as me could accomplish things. I am a goal-oriented wifey. If I want something, gagawin ko ang lahat para makuha yon. What Tristan wants, Tristan gets. My lips faltered with a smirk. Gusto ko talaga tong sakyan sa sobra niyang kayabangan. Masyado siyang bilib sa kanyang sarili. Do you believe in marriage? Matapos tong humigop ng tea, bumaling ito sa akin at tumango. Oo, although my parents' marriage fails, I still believe na mahahanap po rin ng mataong makakasama mo habang buhay. I find marriage to be a lie. Pakiwari ko sa mababa at mahinang tono. There's nothing whimsical about it, especially when you think it based on love. Nawala ang matamis niyang ngiti nang marinig ang aking sinabi. It's clear that he does not believe in love or marriage, Lara. Ang kasal ay isang kontrata between people to further help them in life. Love has no business on it. Isa ng halimbawa ang kasal natin. Sabi ko habang nakatuon ng aking mata sa palasingsingan. I don't trust man and you're no exception on it. He stares at me with curiosity. Why do you hate us? Tiningnan ko si Tristan. Hindi tayo nakakaramdam ng butterflies kung hindi fireworks. Hindi ka niya hahanapin kapag nawala ka sa tabi niya na iniisip ka niya bawat segundo. Hindi siyang umingiti dahil tinatago niya ang tunay niyang nararamdaman. Kapag ang isang lalaki na in love, totohanan yun. Iisipin ka niya bawat segundo, bawat minuto, bawat oras, bawat araw, bawat umaga at bawat gabi. Kapag ang lalaki umibig, nagiging hibang sila. Ganon kami, Lara. Nagiging pabigla-bigla, matigas ang ulo at mahina, lalo na sa mga taong mahal namin. Seryosong saan ni Tristan. Lara's POV. Di ko maiwasang maparanok sa mga sinabi niya. Sadyang naging mabulaklak ang kanyang pananalita. Wala tuloy akong mahagilap na salitang maaaring ibato sa kanya. Getting married means being bounded to the man waiting for you at the altar, starting a new life with that person, threshold. But this marriage was a deal, a benefit on each other, not a blessing. Tristan's POV. Sumandal ang aking likuran sa upuan. Pinagsiklop ko ang aking mga palad habang malalim na nag-iisip. Hindi mabura sa aking isipan ang sinabi ng aking asawa kahapon. Pumikit ako ng mariin habang nagbuga ng malalim na hininga. Tristan? Naparunok ako at nagmulat ng marinig ang pagtawag sa aking pangalan. Nagmula yon sa babaeng himbing na natutulog sa couch. Nakahalukip-kip ako ng pagmasdan si Lara. Mukhang napagod to, kaya hindi na malayang nakaidlip na at tuluyang nakatulog sa sofa. Natatawa pa ako sa itsura ng ayos niya. Yung isa niyang kamay nasa mukha niya, yung isa nakabitin sa sofa. Yung isa niyang paa nakasabit sa sandalan habang isa naman nahulog sa sahig. Mukha siyang ewan. Finding it hard to comprehend, ngayon lang ako nakakita ng babaeng ganoon matulog. Tumayo ako mula sa pagkakaupo.
Ang aking mga paa tila ba nagkaroon ng isip na kusang dumiretso sa couch. Pinagmasdan ko ang natutulog kong asawa. Namula ako na makitang bumukas ang unang dalawang butones ng kanyang blouse, exposing her white tank top. Hindi ko maiwasang mapangisi nang mapansin ang suot nitong short. Puro palaka ang disenyo nun. Mukhang fan to ni Kiroki. You sleep like an alien. You're a woman yet you wear shorts like that, a grade schooler? What an unladylike. I knelt beside her upang mapagmasdan bawat kurba ng mukha niya. Lalong umamoy yung mukha ni Lara kapag tulog. Bigla siyang ngumiti, marahil nananaginip siya. Ako ba ang napapanaginipan mo? Namula ko nang gumalaw ito na lalong tumapat yung mukha niya malapit sa aking mukha. Hinawakan ko yung mga labi niya at barahan tong dinampian ng halik sa labi. I don't know pero tila ba nais kong magising siya at mahuli niya akong hinahalikan ko siya. Ganon na lamang ang panlalaki ng mga mata ko na makita siyang kumilos. Dahil doon lumakas ang loob kong laliman ng halik ko sa kanya. Kumunot ang noo niya habang unti-unting nagmulat ng mata hanggang sa nanlaki ang mga iyon. She tried to push me but I pulled my face at hers to deepen the kiss. Nararamdaman ko rin ang bilis ng tibok ng puso niya. Anong ginagawa mo? Hinihingal niyang sigaw nang ihiwalay ko ang mukha sa kanya. Dumapo pa yung daliri niya sa nabasang labi niya. Napangiti ako na makita ang kanyang pamumula. Ang sama ng tingin niya sa akin. Kulang na lang hasaan sa tindi ng talim ng kanyang pagkakatitig sa akin. You need a lot of practice, bad kisser. That is my step 2. I teased. Anong step 2? Naguguluhang tanong ni Lara. Lalo siyang namula nang mapansin ang exposed na white tank top niya. Ikaw ba ang may gawa nito? Bastos ka? Sigaw niyang muli habang binobotones ang blouse. Ang sama ng tingin niya sa akin habang yakap ang sarili niya. Her stares like a fire burning. Don't you ever dare to. Masasaktan talaga kita, Tristan. Ines na saan nito. Ngumuso ako. Huwag ka nga mambintang. I kissed you, oo. Pero yung blouse mo, kusang bumukas yung butones. Napanganga naman si Lara, tsaka lalong umasim yung mukha niya habang pinaghampas ang balikat ko dahil nakaupo ako sa harapan ng couch. So tiningnan mo talaga. Bastos! Inawakan ko yung dalawa niyang kamay para pigilan siya sa panghampas niya sa akin. Namumula ako nag-iwas ang tingin. Wala namang makita eh. Mas lalo atang nagalit sa sinabi ko dahil biglang dumapo yung kabuo niya sa mata ko dahilan upang sumalampak ako sa sahig. Amazona ka? Babae ka ba talaga? Sigaw ko habang sapo ang nananakit kong kaliwang mata. At ano yung sinasabi mong step 2? May binabala ka bang kalokohan sa akin? Umamin ka, masasaktan talaga kita. Yeah, that was my step 2. Sinimulan ko na mga steps or moves ko to make her fall for me. The hardest part was trying to physically track her down, but at least I was one step closer. The flirting game begins. So be ready, wifey. I was a lost soul with my mind wandering everywhere, but mostly focusing on the effects of what I had just done. You don't believe in marriage, right? I will make you believe, Lara. Muli akong lumapit sa kanya, umupo sa sahig upang magpantay ang aming paningin. Napangiti ako na magkatitigan kami. Kumurap-kurap pa si Lara at saka biglang pumikit nang tangkain kong ilapit ang aking mukha sa kanya, but instead I kissed her hair. So gusto mo ng round 2? Bakit ka pumikit? Akala mo ba hahalikan kita ulit? You want me kissing you, huh? Umasim naman ang mukha ni Lara na napalitan ng ngawi. Nang tangkain niyang tumayo sa couch, hinila ko yung kamay niya kaya muli itong napaupo. Do you think you will love me even if the chances are slim? Bumuntong hininga ko, exasperated but far away from laughing too. As a grin drew over my face, she looked more questioning, her head tilting to the side as she narrowed her brown eyes at me. Tiningnan niya ako na parabang iniisip niyang nawawala ako sa aking katinoan. Nahihibang ka na talaga. Pinaglalaroan mo yung feelings ko. Nakakainis ka ba't balagi kang nanghahalik? Because I am your kissing monster. You're lucky to have a handsome husband like me. Handsome is understatement of the year, and I am that guy. Pero seryoso ko, I will make you believe that love really exists. That marriage is bound out of love, Lara. Now I stared at her like she was the naive one. Lara's POV.
Do you think you love me even if the chances are slim? Nag-e-echo sa isip ko yung boses ni Tristan. Parang silang plaka na paulit-ulit nagre-replay sa nervous system ko. Naiinis na pinagsisipa ko yung puting buhangin. Was Tristan out of his mind? Nahihibang na ata siya at malakas na ang radar, plus maluwag na rin ang tornilyo niya sa utak, kaya kung ano-anong kalokohan ang pinagsasabi sa akin. Bakit ba sa dami ng lalaki sa mundo, isang gaya niya ang ibinigay sa taas na mapangasawa ko? This was crazy, and what's crazier was the fact that I have been submissive with a kiss. 3 araw na kami sa resort. Sa loob ng 3 araw na yon, lagi itong nakakanakaw ng halik sa akin. Napaka-pasaway pa ni Tristan, hindi siya sumusunod sa kontrata. Mukha nga natutuwa pa siya, kaya pinaparusahan ko sa paglabag niya sa rules. Ang masama pa doon, sineseduce niya ako and I am being tempted. Pakiwari ko tuloy, nahuhulog na ako sa bitag na nalikha niya. That I am being preyed to a Tristan like him. Ginulo-gulo ko ang aking buhok sa sobrang pagkainis. Lagi na lang akong natatalo ni Tristan. Kung makakaganti man ako, maigaganti rin siya na mas malala pa. Ako rin yata ang nahihibang. Biglang tatawa ng mapakla, tapos may bigla na inis. I was mix of emotions. Nalilito na isang Tristan Lazaro ang isip ko. Nagkabuhol-buhol na nga yata yung brain ko dahil sa kagagawa ng lalaking iyon. Wala na akong pakialam kahit maramihan pa ang summer dress na suot ko nang umupo ako sa buhanginan. Kinalma ko ang aking sarili sa pagmasid sa malawak na luntiang karagatan sa harapan ko. Ang kanina na aking matamis na ngiti agad na umasim. Yeah, my sweet smile faded, my jaw dropped, my love escaped my lungs and my body froze. I blinked numerous times. Bumilis yung heartbeat ko. No. My heart keeps palpitating. Tinampal-tampal ko ang nag-iinit kong pisngi. I wish someone would show up in front of my eyelids, but it was Tristan. Para akong nanonood ng isang movie at ito ang leading man sa pelikulang iyon. Paano ba naman kasi bigla itong umangat sa dagat habang napahawak sa mukha niya at exposed yung abs niya na naghahalong nag-sparkle ng masinaga ng araw. Enjoy na enjoy siyang nagtatampisaw sa dagat. I closed my eyes and shot, hoping na namamalikmata lamang ako. Tama, I imagine things. Sa kakaisip ko sa lalaking yon, bigla na nang tong sumulpot sa peripheral view ko. Tama Lara, nananaginip ka lang ng gising. This was all some sort of bad dreams. Everything that had happened in your life was just a nightmare. Tristan Lazaro is your nightmare? Para akong hibang na kinakausap ang aking sarili habang nakapikit. Inhale, exhale. Nagbilang ako ng 1 to 10 na magpa siyang imulat muli ang aking mga mata, subalit isang malakas sa sigaw ang kumawala sa aking bibig, habang ang kanang kamay ko ay nakaturo sa lalaking nasa harapan ko. Para siyang kabote na biglang tutubo sa kung saan. Lagi mo akong sinasabihang baliw, pero mukhang ikaw ang nahihibang. Ano na namang kalokohan ang ginagawa mo? His muffled voice snaps me back to reality. Mushroom ka ba? Kanina lang nasa dagat ka, ngayon nasa harapan na kita. May superpowers ka ba? Bigla ka nilang nagte-teleport? Magkakasakit na yata ako sa puso dahil sa'yo eh. Giit ko sa nanggigigil na tono. But my heart was beating abnormally out of my chest right now. Ayoko niyang mahalata iyon kaya inirapan ko siya. I can't believe na hindi ito panaginip, that this good-looking, hard-to-get, ice-cold, insensitive man was actually my husband. Tumayo ako at saka tinusok yung balikat niya to make sure na totoo nga ito, ngunit napatulan ako nang mahawakan ang matigas itong dibdib. Natampal kong muli ang aking pisngi. Oh my God, he is real. Hindi ako nagde-daydream. Oh my God, para akong bubuyog na bumubulong. I tried to sneak peek from behind but regretted immediately nang masalayan si Tristan na nakakulot ang noo. Nahihiwagaan siguro siya sa kabaliwang inaakto ko. Hey, I shrieked. Bitawan mo nga ako, kumukurap kong sabi. Are you listening? Sigaw ko. The arrogant ignored me and flops his head. Pinatong niya ang ulo niya sa aking balikat. Makinig ka nga. Ang sabi ko, let go of me.
I repeated myself trying to make it clear, pero para ko nakikipag-usap sa isang pipi at bingi. My husband is impossible. I half turned my face to meet his face. Nakapikit siya habang humigpit ang pagkakayakap niya sa aking bewang. I blinked, staring at his long lashes and gorgeous hair kahit basa iyon. I mean, how can someone look so hot without even trying? Even with all my resentment towards him, I couldn't peel my eyes off of him. In love ka na ba sa akin ngayon? Nakakatunaw kasi yung titig mo. Bigla siyang nagmulat. Get yourself back, Lara. Huwag kang magpapatalo sa temptasyong hatid ng lalaking to. I chanted myself. I won't let you win, Tristan. I froze nang marinig ko siyang magsalita. Binabasa rin ba ang iniisip ko ngayon? Mahuhulog ka rin. Tristan shrieked in my right ear. Nagkasalubong ang aking mga kilay sa tinuran niya. Mahuhulog? Saan naman ako mahuhulog? Ang weird na mga sinasabi mo. Kumawala na ako sa mga bisig ni Tristan nang lumayo na ito. Di man lamang sinagot yung tanong ko. Sa halip, bumalik na siya sa dagat upang ipagpatuloy ang paglalangoy. Hearing the pounding rhythm since music of my heart, I had no desire to look and gaze upon him. Nasa ganun akong pag-iisip nang may humila sa damit ko. Nang lingunin ko kung sino yon, sumilay ang ngiti sa aking labi nang makita ang ibang tang lalaki. May nagpapabigay po sa inyo, ate, sabi ng bata habang iniabot sa akin yung maliit na kahon. Kanino galing? Tanong ko. May tinurutong tao sa gilid sa di kalayuan. Nakasuot ito ng red suit. Nagtaka pa ako nang yukuan ako nito the moment I looked at him. Sino siya? Ni hindi ko pa nga nasilayan yung mukha nito ever. Nang abutin ko yung kahon, kumaripas na ng takbo yung batang lalaki patungo doon sa lalaking naka-red suit. Binigyan ito ng pera yung bata, tsaka bumaling sa akin. Muli na naman itong yumuko bago umalis papalayo. Dahil sa curious ako nung nalaman ang kahon, binuksan ko yon. Napasinga pa ako na makita na black pearl iyon. May nakadikit pang pink note doon. Kinuha ko yung maliit na note at saka binasa. How's your honeymoon with your arrogant husband? I guess you're happy? You're making me jealous. I'm coming for you, little doll. Nabitawan ko yung kahon. Little doll? Isa lang ang may tawag sa akin ng ganon. Si Larry Montesillo. Anong kailangan sa akin ni Larry ngayon? Kinakabang saad ko sa sarili. Lara's POV. Sobra na akong natataranta at natatakot. Ganito na ang kinikilos ko sa maghapon ever since I received that letter from Larry. Nahigit ko ang aking hininga upang kalmahin ang aking sarili sa sitwasyong ito. Ready ka na ba, Lara? Kulang na nga lang malaglag ang puso ko sa pagkagulat nang marinig ang boses si Tristan. Okay ka lang ba? You look terrified. Wala. Okay lang ako. Yung mga damit natin inayos ko na kahapon. Palusot ko. Nagdadalawang isip ako kung sasabihin ko ba ito sa kanya o hindi. Pero siguro pagbalik na lang namin sa bahay niya. My body was in overdrive, flooding with emotions. Tristan locked eye contact with me. Pinilig ko na lang aking ulo sa bintana ng sasakyan niya upang iwasan ang nag-aalalang titig niya. Matapos mailagay ang aming mga luggage sa likod ng sasakyan, muli siyang bumalik sa front seat upang magmaneho at lisanin ng Urban Hotel. Isang kalabit sa aking balikat ang gumising sa akin. Nang tingnan ko kung nasan kami, isang ngiti ang sumilay sa aking labi na makita ang pamilyar na mansyon. Paglabas pa lang namin sa sasakyan, matatanaw na ang mga tauhan ni Tristan na masayang nag-aabang sa entrada ng mansyon. Welcome back, Mr. and Mrs. Lazaro. Bati nilang lahat. Matapos sa isang pagbati, pumaharap si Nika patungo sa kinaroroonan ko. Agad niya akong sinalubong ng yakap. Miss Lara, kamusta ang honeymoon niyo ni Master? Gumuso ko nang marinig niya ang tawag nito sa akin. Miss pa rin kasi kahit may asawa na ako. Tsaka ako pinagalitan ng aking sarili. Bakit gusto mo ng Mrs. Lazaro? Pakikipagtalo ko sa aking isip. It's, fun. Ganon na lamang ang pagtaas ng aking kilay nang mapatingin silang lahat sa akin. Inawakan ni Nika ang aking magkabilang balikat habang ang mga mata nito ay namimilog at mukhang walang palalampasing detalye. Gaano ka fun? Ano bang iniisip mo?
Medyo napalakas ang aking pagkakasabi roon nang mahulaan ang nais niyang ipahiwatig. Sadyang nakakaloka ang mga tauhan ni Tristan. Hindi ata nila alam ang ibig sabihin ng privacy. Hinawakan ni Nika yung tiyan ko habang umingitin na nakakaloka. So, are we expecting a young master? Sa inis ko sa kalokohan niya, binatukan ko na siya ng tuluyan. Natawa naman yung mga nakatingin sa amin. Ilang sandali pa inakbay na ko ni Tristan. Don't worry, Nika, darating din kami dyan. Kumindat pa na sa ni Tristan. Siniko ko yung tiyan niya saka ko siya sinamaan ng tingin. Kumuha ka ng baby mag-isa mo. Bakit? Ayaw mo ba magkaroon ng little Tristan at little Lara? Piningot ko yung tenga ni Tristan sa nakakainis niyang biro. Nagpuppy eye siya pero hindi ako tinatablan niyan ngayon. Nasa living room na kami pero itong si Nika at Lani, hindi ako tinatantanan hanggat wala akong naikukwento. I give them some details pero parang di pa sila satisfied. Nakaiwas lamang ako sa kanila na makita ko si Sam na bumababa sa spiral staircase. Kinawayan ko siya but this robot knows not to smile. Saglit tong yumuko nung nasa harapan ko na siya. Welcome back. He was serious looking and firm, looking as if he had no care in the world, which honestly I did not like of his attitude. He's way more colder than his older brother. Sam stood silent in front of me for what seemed like forever. Ako na ang nag-iwas ng tingin. Umagaw sa aking pansin ang silver piano doon. I did not realize na nasa tabi ko na pala ito habang palipat-lipat ng tingin niya sa akin at doon sa piano. Do you like to play? Tanong nito. I smiled. Sorry, got carried away. Sam put his arm around my shoulders. It was awkward but I didn't say anything. Can you play the piano? Muli nitong tanong. Get your arm off of her, Sam. Malamig na sabi ni Tristan habang ang mga mata ay nakikipaglaban ng titigan sa kapatid niya. Will you play for me? Baling ni Sam sa akin. Magsasalita pa sana ako nang sumingit muli si Tristan. No, she will play for me, right, hon? But Sam pushes me towards the silver piano. Play, duet nung dalawa. Napalanok ako habang sinimulang tipain ang bawat keys ng piano. I finished the song ng pareho nila akong mahinang binatukan. Ang hina talaga. That was Do Re Mi, saad ni Sam. Ang kailangan mo lang gawin, diretsohin yung pagtipa sa key ng piano. Ganyan ka ba kahina? Wika naman ni Tristan. Natawa ko. See? Magkasundo na kayo ulit. Hindi nyo na bagay ang mag-away. Their jaw dropped, then it turns to a smile. Tristan's POV. Pumasok ako sa elevator and pressed the 28th floor where the conference is being held. Pinasok ko ng conference room and meet with the stockholders, stock marketeers, and other business affiliates. Lahat sila nagsiyukuran, tandang mas mataas ang aking posisyon sa kanila as I took a seat at the center. Sinenyasan ko silang umupo. Boss, on our behalf, we'd like to congratulate you on your wedding. We apologize for not being there. Aniya ng mayamang kasosyo ko sa negosyo. Thank you, I said as the meeting began. Oscar, how are the sales going so far? Tanong ko habang pinaglalaroan paikot-ikot sa aking kamay yung sign pen. Tinungo nito yung harapan. Inayos yung projector, then after that, he pointed to a line graph which had a positive correlation gamit ang kanyang ruler. Mas tumaas ang demand ngayon and there is a prediction na mag-i-increase ng 3.5% na buyers. Tumango ako sa kanya, saka to bumalik sa pwesto nito. What about the stocks? The stock are still in place. In the least 7 months, we have increase of buyers. Wika naman ni Sam. And we need about 5.5 million for the project. I left out a deep sigh as I was being stuck in a meeting. Nang matapos ang meeting, nasapo ko ang aking noo. Muli kong tinignan na nagkalat na papel sa table ko nang makarating sa aking opisina. As I was doing my papers for my next project of some of the best cars in the world, including Ford, Chevron, Jaguars, Ferrari, and many more, my mind wandered to Lara. Mukhang nababalisa ito pag kaway aaktong ngingiti, subalit kung aking titimbangin ang aming pinagsamahan, alam kong may pinoproblema ito, ngunit ayaw sabihin sa akin. Isa pang gumugulo sa aking isipan ay yaong kinikilos ni Sam. Lalaki ako. Alam kong ibig sabihin ng mga titig na yon. I am jealous at ayokong mismong kapatid ko ang magiging karibal ko. What am I thinking? Oh my God, Tristan, you're going crazy. Trust your brother?
Wika ko sa sarili. I shook my head and went back to my paperworks. 4 hours later. Natapos ko mga paperworks around 11 p.m. Inayos ko ng mga yon at saka nagpa siyang umuwi. Tinungo ko ang elevator and after the small ding, I reached the ground floor. Nang makaalis na sa building, I pulled the keys out of my pocket and clicked the car key button. I walked over to my car. Pinasok ko ang susi sa ignition and pulled away from the building. Nang makarating na ako sa mansyon, I did not greet back my mates and just walked up to my room. Inalis ko ang aking sapatos at damit. Tinungo ang bathroom dahil nakagawian ko na ang pag-shower sa tuwing gabi. Not even bother to lock the door. Mga 3 minuto na siguro ako sa bathroom nang bumukas ang pinto noon at niluwa ang gulat na si Lara. "Bakit nasa banyo kita?" sabi ko. "Teka, bakit nandito ka?" sigaw naman ni Lara. Nang bumaba ang panin ni Lara sa ibabang parte ng katawan ko, doble ang tono ng sigaw nito. "Bastos ka talaga, Tristan!" Nagtakip to ng mata habang tinakpan ko naman yung akin. Pabarag na sinara ni Lara yung pintuan ng bathroom. Nang tuluyan na akong lumabas sa bathroom, wala ng aking asawa. I wrapped a towel around my waist and walked over to my walk-in closet. Kumuha ko ng pants and shirt para makapagbihis. Nang gagalaiting, kinatok ko si Lara sa kanyang kwarto, katabi lamang ng kwarto ko. "Ikaw mismo ang lumabag sa rule. Under special clauses, bawal pasukin ni Tristan ang banyo ni Lara kahit emergency alert pa yon. Pero ikaw tong basta na lamang nagbubukas ng banyo ko. Oportunista ka. Balak mo akong gawa ng kakaiba?" Padabog na binuksan ni Lara yung pintuan. Namumula ang mukha nito sa galit, inis at pagkapahiya. Tinuro nito ang balikat ko, dahilan para humakbang ako ng paatras habang patuloy itong inis na naglalakad papalapit sa akin. "Di ko kasalanan kung aksidente kong makita yung anaconda mo. Hindi ko alam paano ko lilinisin ang kaluluwa ko. Kadiri ka, napakabastos mo." Natatawa naman ako kay Lara. "Ako pa ang bastos? Sino ba sa atin ang nabiktima ng paninilip? Hindi ba ako yon, honey? Ikaw ang lumabag sa rules, kaya kailangan mong maparusahan." Hindi to nakapagsalita. "Honey, kailangan mong maging fair. Bakit pa kasi parehas yung design ng kwarto natin? Nalito tuloy ako kung saan nga ba yung kwarto ko. Dapat exempted ako eh. Be fair." Yumuko ito habang pinaglalaroan yung mga daliri. "Anong punishment?" "Kiss me," seryosong saad ko. Nanumbalik yata yung pagiging Amazona ni Lara sa narinig. Hindi ako nakakontra sa sumunod niyang ginawa. Sinipa niya ako sa pagitan ng aking mga hita dahilan ng pagkakatumba ko sa sahig. Tila ako uod na nakakakukot habang sapo ang nananakit kong ibaba. "Lara! Bastos!" sigaw nito sa akin at muli isinara ang pinto. Lara's POV. Siguro, maihahalin tulad na sa mata ng kwago ang panlalaki ng aking mata sa tuwing maalala ko ang eksena kagabi. Bakit ba napakabastos na lalaking yon? He is over-controlling. Na mismong pagtatrabaho ko pa sa shop ay nais niya na umalis ako. Nagbabanta pa na bibilhin ng shop ko kapag hindi ako magre-resign. Subalit kilala ko ni Tristan na hindi ako basta susunod sa mga bilin at utos niya. I know we're married under a contract pero hindi niya ako tauhan para umuo sa mga sinasabi niya. Nasa ganoong pagmumuni-muni ako nang marinig ko ang malakas na tininimean kasama ng mga hiyaw at iyak ng mga customers sa shop. Mga siyam na lalaki na mga nakapula ang biglang bumagsak sa shop na may bitbit na armas sa mga kanang kamay nila. May mga tattoo rin sila sa kanang braso gaya ng Red Dragon. One of them looked at me. He was frightening. Nakasuot to ng maskara, tayong labi niya lamang ang aking nasisilayan. Tinitigan niya ako ng ilang segundo bago tumakbo patungo sa counter. Isang malakas sa sigaw ang kumawala sa aking bibig. Nang tangkain kong tumakbo, hinila niya ang aking braso as I continued screaming. Nahinto lamang ang aking pagsigaw nang itutok niya ang armas sa ulo ko. Madiin ang aking naging pagpikit habang patuloy rumaragasa ang luha sa aking mga mata. Lalong lumakas ang hiyawan sa loob ng shop nang magpakawalan ng armas ang isa nitong kasamahan sa kisame. "Shh! We don't want to cause a scene here." His voice was calm and terrifying.
Lalong lumakas ang aking pag-iikbi nang idiin ito ang dulo ng armas sa aking ulo. Sweat began to break out of my forehead and tears welled up in my eyes nang hilahin ito ang mga kamay ko palabas ng counter. I told you, I'm coming for you. Too bad you did not tell my warning to your loving husband. Lumakas ang pagsikdo ng puso ko. No, no! Nagpapanik na ako. This was Larry. You will come to me freely or I will hurt your friends over there. Turo ni Larry kay Mea na nakapiring ang mga mata habang nakagapos ang kamay sa likuran. Ganon din ang kalagayan ni Rico at Ma'am Trina. Nang di ako magsalita, sinampal nung naka-red suit si Mean. Nagsugat ang labi ng aking kaibigan sa bigat ng pagkakasampal sa kanya. Muli akong umiyak na makitang nagmamakaawa ito. Si Rico naman ang sinunod nila. 2 tauhan ni Larry ang pinagtulungan sipain ang walang kalaban-laban kong pinsan. My God, please, let them be okay. Tanging nasabi ko na lamang. Bigla, lumapit si Larry sa likuran ko habang itinutok naman ng armas sa aking daeg. Bumulong to sa aking tenga na lalo ko lang kinahagulhol ng iyak. Tick-tock, tick-tock, what's your answer? Kahit natatakot ako, iniuntog kong aking ulo sa mukha niya. Napaatras si Larry. Kinuha ko naman ng pagkakataon yon upang agawin ng armas sa kanya. Tinuto ko yon sa lalaking nasa harapan ko, but instead, Larry laughed while clasping his hand. Go on, little doll. Tapusin mo ko. Nanginginig ang mga kamay ko na ikinasa iyon. Huwag kang lalapit. I don't even know you, pero bakit mo ba ginugulo yung buhay namin ni Tristan? Because he's the Phoenix boss, the mortal enemy of Red Dragons. Because you're mean more than anything to him. More than the cost of breath, more than his own life, the love of his life. You are his weakness, that's why. Did I answer your question? Now, can you come with me? Wala kang mapapala sa akin. Tapusin na lang ako kaysa sumunod ako sa'yo. Galit na saad ko sa lalaki. Napasigaw ako nang mabilis tong tumakbo sa akin at halos mawalan ako ng hininga nang hawakan nito ang leeg ko. Matapang ka ha? Bulong ni Larry sa akin habang pilit kong inaalis ang kamay niya sa leeg ko. You make me like you even more. Napaubo na ako sa tindi ng diin ng pagkakahawak niya sa leeg ko. Matapos itong panoorin ng aking paghihirap, niluwagan niya na ang pagkakahawak sa akin. I gasped on fresh air habang sa poong puso ko. No, bitawan mo ako, sigaw ko. Halos madapa na rin ako habang hinila ko ni Larry papalabas ng shop. When I've been abducted, nagsisinuran ng mga alipores ito na puro naka-red suit. Sisigaw na sana ako para makapanghingi ng saklolo sa kahit sinong mapadaan doon. Subalit, tinakpa ni Larry ang bibig ko at tinutok muli ang armas sa ulo ko. Someone, please help me. Nagwawala na ako sa sobrang takot. I want to get away from this madman. May isang itim na sasakyan ang pumarada sa harapan namin. My head was sweating, legs are shaking, and my heartbeat racing out of fear. You need to sleep, little doll. Dream of me, sweet dreams. Pinukpok ni Larry ang likuran ng aking ulo gamit ang armas nito. Sinalo niya ang katawan ko hanggang sa nagdilim na ang paningin ko. Lara's POV. Marahan kong minulat ang mga mata ko kahit sumasakit ang ulo ko, kasabay ng tila umiikot kong paningin dahil sa pagkahilo. I frowned looking around the room. Muli akong naiyak na maalala ko kung bakit ako naroon. Si Larry. Hindi ko man alam ang rason niya, pero alam kong masamang tao ito. Kaya niya akong tapusin kung gugustuhin niya. Kinalma ko ang aking sarili at pansamantalang sinantabi ang takot. Bagkos, giniyang aking paningin nang sa ganon makahanap man lang ako ng bintana or other ways para makatakas. Bumaba ako sa kama, nagmamadali kong tinungo ang pintuan, sabalit nabatid kong nakalak pala iyon. My breathing quickened out of fear and pity for myself. Kahit anong pilit ko sa doorknob, the door won't open. Tinungo naman ang aking paang nag-iisang closet doon upang makakuha ng gunting o anumang maaari kong magamit kung dumating man si Larry, ngunit bigo pa rin ako na makitang puro damit lamang ng babae ang laman noon. Dumaos-dos ang aking katawan sa kabiguan. When I heard the door crack open, I shot my head back to see a figure standing on the doorway.
Hiniling ko na sana sa mga oras na yon, lamunin na sana ako ng lupa para mapalayo kay Larry na unti-unting lumalapit sa direksyon ko. Umatras ako hanggang sa nadama ng likod ko ang malambot na kama nang mapaupo ako roon. "Good morning, little doll." Umiyak na ako at lalo kong humikbi nang haplusin ni Larry ang buhok ko. "Sorry about your head. Does it hurt a lot?" He grumbled me in a bear hug. "Shh! Calm down." "Ano ba talaga ang kailangan mo?" I stammered as fear engulfed my heart. "Tatapusin mo ba ako?" Larry simply smirked and grabbed my arms and my body tensed immediately. "I want you because I need you. That's all, Lara." I looked down and frowned as my eyes stuck into the ground. This man is already looking dangerous and powerful. I could feel fear enveloping my heart. I don't dare try to look at his blue eyes pero hinawakan nito ang baba ko pataas para magpantay ang aming mga mata. "You're scared of me, aren't you?" Iniwas ko ang aking paningin habang tinutulak ang kanyang katawan papalayo sa akin. Pero humalakhak lang ito at muli lumapit sa akin. Pinunasan niyang luha sa aking mata gamit ang kanyang palad. Habang unti-unti itong dumidikit sa akin, lalo lamang akong pinanginginigan ng kalamnan sa kabaliwan ng lalaking ito. "Lara, calm down. I won't bite." Humigpit ang pagpikit ko sa aking mga mata, tsaka muling pinakalma ang aking sarili. "You're crazy," I blurted out. He tilted his head in the creepiest way. "Yeah, I am." Tinulak ko siya palayo at kumaripas ako ng takbo papalayo sa kanya. Sinara ko ang pinto at nagmamadaling inakyat ang staircase. I climbed up as fast as I could, briefly hearing him habang pinipihit ang doorknob. Nang makarating ako sa itaas ng hagdanan, I growled seeing another door in different passageway. Anong klaseng basement ito? I shuddered as I heard Larry's curses grew louder behind me. Lalo akong napasigaw na isa sa mga tauhan ni Larry ang humugot sa akin. I held my breath. Please, I want to escape. Tears welled in my eyes. Gusto ko nang umuwi. Bakit ba ito nangyayari sa akin? Tinulak ako ng naka-red suit hanggang sa makadapa ako sa mismong harapan ni Larry. There he was, staring at me at his most creepy way. "I don't do hide and seek, little doll. Game is over." Hindi ko alintana ang sakit sa sugat kong tuhod sapagkat mas pumaibabaw ang sakit sa akin at takot. The fear becoming more and more prominent. Wala akong nagawa nang muli niya ako ibalik sa kwartong pinagkulungan sa akin. I whimpered in pain and tried to dream that this is just my nightmare. I just wanted my old life back, ang maliit kong apartment unit, and I wanted to be with Tristan. Ang pakikipagtalo sa kanya, ang pag-aalala niya at ang pamamikon niya. I wanted him at my side. Hinila ni Larry ang silya malapit sa kama. Sinubukan niyang kuhanin ang paa ko pero itinulak ko siya palayo. I saw he clenched his jaw nang tinungo nito ang cabinet upang makapaglabas ng first aid kit. Stay away from me. I didn't like him near me. I wanted him gone, pero hindi ko to napigilan ng hilahin niyang aking paa upang gamutin ang tuhod ko. Hindi ko siya maintindihan. Sinasaktan niya ako ngayon. Ngayon naman, ginagamot niya ang sugat ko. Ano nga ba talaga ang katauhan ni na Tristan at Larry? Ano yung nababanggit itong Phoenix at Red Dragons? Nalilito na saad ko sa aking sarili. Nang matapos malinisan ang sugat ko, may inihagis tong damit mula sa closet. "You are such a mess. Get dressed. Fix yourself." "No! Do not make me dress you up, stubborn woman." "No!" I screamed. Then he slapped me. "Get dressed." Nanginginig ang katawan ko. Gusto ko na siyang maglaho sa paningin ko. Sumigaw ako nang hilahin niyang kasuotan ko. I lashed out kicking and punching him until he gave me another slap over my face. Nalalasahan ko na rin ang maalat na dugo sa labi ko. Iyak ako ng iyak habang yakap ang aking sarili. Pinantakip ko sa aking katawan ang kumot sa kama. May balak ba siyang masama sa akin? Nasagot ko ang tanong nang talikuran ako nito. "Don't make me mad again. Dress up." And he slammed the door. Nang tuluyan na siyang nawala sa kwarto, sinuot ko na ang damit ko. My hands started to tremble. I closed my eyes tightly, trying to control my tears, but that only made me cry even more. Sam's POV. The Phoenix Clan. Tristan is known as the cold-hearted, powerful leader came back to his old soul. He became more fearless when he knew about his wife being abducted by Red Dragon's leader, Larry.
Our borders had been crossed by a well-known group. I don't know where she is. Wika ng lalaking Miguelito ang pangalan na tauhan ni Larry habang patuloy ang pambabugbog ni Tristan dito. Sabihin mo kung nasan si Lara if you don't want me to end your life here. Galit na pinagbabugbog ito ni Tristan. Sorry to burst your bubble, but my loyalty is for my boss. You can hurt me if you wanted to. Pumalakpak pa si Miguelito. Muli, sinuntok ni Tristan ang sugatang mukha ng lalaki. Boss, you need to calm down. We still need him, sabi ko. Bakit nyo dinamay si Lara sa hidawaan ng grupo? Sigaw ni Oscar kay Miguelito. Miguelito smirked. Hindi ba at nadamay din si Lady Anne? Larry's wife died in your arms with his unborn child? Now masisisi mo ba si boss if gusto niyang pamalit ang asawa mo? Natigilan si Oscar habang sinusuntok ulit ito ni Tristan. Hindi ako ang dahilan ng pagkawala ni Anne. Galit na saan ni Tristan bago muling sinuntok si Miguelito. Tuluyan ng naguho at natumba ang silyang pinagkatalian nito. Dahil nilamon na ng puot at galit si Tristan, pinagsisipa niya ito. Kinuha niya ang armas, saka pinatamaan ng kaliwang paa nito at isinentro ang armas sa tapat ng ulo nito. The next will be on your head if you did not tell me where my wife is. Boss, sigaw ko kay Kuya Tristan. Alam ko na sa mga oras na to ay matatapos niya si Miguelito. Hindi mo siya maaaring tapusin. Kung ginawa mo yun, wala na tayong maaaring lead kung saan dinala ni Larry si Lara. Matindi ang naging pagkuyom ni Tristan sa kanyang kamao, tanda ng pagpigil nito sa kanyang sarili. Kinuha ko sa kamay niya ang armas. Nasaan si Lara? Saan siya dinala ni Larry? Tristan said, crouching down. Miguelito's eyes level. Never. I will not tell you. Sigaw nito habang humahalakak kahit naduguan ang mukha nito sa ginawa ni Tristan sa kanya na lalo lamang nagpagalit kay boss. Inagaw ni Kuya ang armas sa akin kaya pinatamaan muli ang kanang paa ni Miguelito. I know hindi niya to matatapos sa ngayon dahil kailangan pa naming malaman ang kinaroroonan ni Lara. Miguelito wins in pain. Sam, clean up this mess. If hindi siya nagsasalita, hindi mo ako magagawang pigilan pa. I swear, ako ang tatapos sa kanya. I will give him 1 hour to change his mind. Sabi ni Tristan habang pasalampak itong naupo sa couch. Nanlilisik ang kanyang mga mata. Inutusan ko ang mga tauhan namin na itayo si Miguelito at linisin ang sugat nito. After all, we needed him alive. As being the right-hand man, all I did was to tell me to follow his orders and to trust him. And I'm even happy, though that's all I can do being his brother. Tumabi ako sa couch na kinaupuan ni Kuya Tristan. Inabot ko ang isang bote ng beer. He looked scared. Scared sa maaaring mangyaring masama sa kanyang asawa sa kamay ni Larry. Scared because for all these years, this time he becomes a weakling. After half an hour, you know, some clans do it for power. Money and for to stand out who's the best of the best. Nagsimula siyang magsalita matapos tunggain yung beer. But Larry do it for his revenge. That was accident, Sam. I tried to save his wife but it's too late. This mafia war I wanted to end. Alam ko, boss, kailangan mong magpakatatag for Lara. Kung may masamang mangyayari sa kanya, I won't think twice na tapusin siya. Kamusta naman ang tauhan ni Larry? He will survive. They cleaned up his wounds but we don't really know how severe are his injuries. Matapos mong patamaan ang mga paa niya, maaaring hindi na siya makakapaglakad pang muli. That's good to know. Buntong hininga nito. His eyes got darker, anger taking over him. Nothing we could handle. Sambit ko sa kanya. Tumayo ako at diniretso ang bintana. Sinilip ang madilim na paligid. Tristan's POV. Tatanungin kitang muli, where is my wife? Nanggigigil kong tanong. The underground basement is dark that only a small bulb hanging on the ceiling was only the light na nagpapakita ng tauhan ni Larry. Hindi ko alam. Pagmamatigas nito, kahit hirap na ito. I grabbed his blonde hair up upang mapatingin ito sa mukha ko. Ayoko na maging masama pero sa sitwasyon ngayon kailangan na maging bakal ang puso ko. Don't play fire to a big bad mafia right now. Huh? Wag mo akong takutin, Tristan Lazaro. You don't scare of me. You don't have the guts to do anything with me but to beat me up. You called yourself a mafia boss but you are just a stray dog. Can't you just tell me where my wife is? Hindi ko na makontrol pa ang galit ko. Punong-puno na ako sa lalaking ito.
Hindi niya ako sinagot at wala na akong panahon pa. Tinapat kong muli ang armas sa noo niya. Italy? Your wife is in Italy? Natatakot na sagot ni Miguelito. Umalis ako sa basement. I am one step closer in finding you, Lara. Wait for me, honey. Your hubby will come and retrieve you. Bulong ko sa sarili. Tristan's POV. I would be lying if I said I wasn't be upset with the past events that happened in my life. Having my brother Sam as my right-hand man who collects information on each mafia, it seems I had quite allies. Mukhang sadyang maingat si Larry. Ilang beses kaming sinubukan hanapin ang pinagtataguan nito sa Italy, ngunit sadyang pinagplanuhan niya ng lalaki ang maaari naming gawin. 3 araw din naming tinrace ang longga nito at di ko maiwasang mainis sa aking sarili sapagkat mag-iisang linggo na rin nasa kamay niya ang aking asawa. As the helicopter soon landed in a secret location not too far from the meeting area, 2 sleek-back helicopter ang bumaba para lumanding sa maluwang na espasyo sa itaas ng rooftop kung saan kami naghihintay. Ito ang aming sasakyan patungong Italy. Pumalibot doon ang aking mga tauhan, tsaka sila isa-isang pumasok sa loob. Naanimo mga sundalong handa at sasabak sa gera laban sa mga kawatan o rebelde. Alam kong konti lamang ang bilang namin kumpara sa mga tauhan ni Larry. Subalit sinadya ko talagang piliin ang bilang na yon. Hindi ko kailangan ng maraming tauhan upang sumalakay kay Larry. The little the number, the plan could stick to us sapagkat napagkanda na namin ang sitwasyong maaaring maganap. Our weapons were all hidden inside our suits at ilang darts din kasama ng matutulis na bagay. Our men are all ready. Boss, wika ni Sam. Inalis ang suot na shades saka tumingin sa akin. His eyes boring into my soul the way he looked at me. Alam ko, Sam. Just calm down. Do not show weaknesses to Larry. For a moment, I promised to myself na ako ang tatapos kay Larry. Pero di ko alam kung magagawa ko ba talagang tapusin si Larry dahil ayokong malaman ni Lara na isa akong mafia. The rage was building up inside of me, finally erupted. I knew at any moment she would be in a grave danger. I wonder what Lara would think of me once she knew who I really was. Would I ever have the chance gaining her love? Tititigan niya ba ako katulad ng dati? Mag-aalala rin ba siya sa akin tulad ng pag-aalala ko sa kanya ngayon? Titingnan niya ba ako with compassion and love to me? Would my wife extend love and accept who I used to be? Somehow I know the chances are slim dahil para sa kanya ang kasal namin ay isa lamang kontrata, a deal, na ako mismo ang lumika para pumayag siya sa kasal na inaalok ko. Quickly averting my eyes from the platinum numbers of Phoenix, I silently watching them. Alam niyo naman sigurong isip na meron ng Red Dragons para sa kanila ang tumapos ng tao, negosyo. Kalmado kong sinabi ng sumeryosong lalo ang aking mukha habang lumilipat ang aking paningin sa members ng Phoenix. Muli akong nagpatuloy. Ang leader nila na si Larry Montesillo is known as the owner of several high-class clubs. Pero palabas lamang yun sa mata ng publiko. It's been suspected that the Red Dragons were an unstoppable organization involved in stealing and smuggling. And now he dared to kidnap my wife to destroy me? The mafia families are entirely different talk. They are trained to be prepared for anything. At handa silang gumawa ng masama para lang masunggit ang kanilang mga hangarin. Kung may nais man magbadyang sumalungat sa kanilang mga nais at hangarin, sisiguraduhin nilang madedispose o madeterminate ang taong iyon. That's the world of mafia clans. I called Oscar for a ride, so in case things go downhill, he will be there for you and Miss Lara. Wika ni Sam. Lara's POV. Wala akong makita dahil sa piring sa aking mga mata habang aking mga kamay ay nakatali sa aking likuran. Gusto ko na talagang umuwi. Sinubukan kong pakalmahin ang aking sarili sa kabang lumalamon sa aking katawan. Ngunit hindi. 1 linggo na ako rito and I was terrified. Too many variables. Si Tristan, I know hinahanap niya ako. I know he will try to save me. I know he will. Malakas ang pagbukas ng pinto. Mas okay na sigurong nakapiring ng tela ang mga mata ko upang di ko makita ang mukha ni Larry. You cannot trap me here forever, Larry. My voice filtered with both fear and hatred. You're making it very difficult, doll. The more you resist, the more irresistible you become, and it makes me want you even more.
Hinaplos ni Larry ang mukha ko nang tumabito sa akin sa gilid ng kama. Talagang tumaas sa mga balahibo ko. Ganoon ang aking nadarama sa tuwing lumalapit siya sa akin. I want to break Tristan by capturing his precious gem but I couldn't control myself to keep you mine. Dumapo ang labi nito sa leg ko. Muli akong nagpumiglas. Sadyang hindi ko maunawaan ang lalaking to. You are bound to surrender in the end. Do you like my touch? You disgust me in so many ways, Larry. Napakasama mo. Sabi ko habang pilit na kumakawala sa pagkakatali ng aking kamay sa aking likuran. Dumayo ka sa akin. You need the mental treatment. Sigaw kong muli. Inalis ang telang nakapiring sa aking mga mata. Sinampal niya ako ng malakas pagkatapos matanggal yung piring ko. Gusto ko siyang sigawan, subalit idinaan ko na lang yon sa pag-iyak dahil baka muli na naman niya akong saktan. I am pretty much helpless right now. Tumigil ka, Lara. Sigaw ni Larry. He leaned down close to my ear. Makinig ka sa akin, Lara. Your husband will soon to be here to get you, pero hindi ko hahayaan na mangyari yon. Nakangisi na sa adba ni Larry. Lara's POV. Pinahid ni Larry ang luha sa aking mata. Huwag mo kong hawakan. Lalong lumakas ang pagkikbi ko. Naging mabigat din ang bawat paghinga ko. I was terrified, hurt, scared. I struggled to get loose but he continues to stare at my feeble attempts. I am becoming more and more afraid of him. Ano bang gagawin ko? Asa na ba mga polis? Totoo ba ang sinabi ni Larry kanina na darating si Tristan? My poor little doll. Iniisip mo bang ililigtas ka ni Tristan Lazaro? Paano kung sabihin ko sa iyong naniniwala ko sa kanya? Oh Lara, I'm hurt. Baliw ka na. Galit na saad ko. Pero ayaw kitang ibigay sa kanya. You look scared, Lara. Nagtapang-tapangan akong muli. Hindi ako natatakot sa iyo. Don't lie. I saw you trembling. Fascinating, isn't it? Lara taunted in my ear. Tumingin ka sa akin. Umiwas ako ng tingin. Ayokong titigan ng mga mata niya. I don't want to give him the satisfaction of knowing that he has some power over me. Pero ito ang realidad na hawak niya ngayon ang buhay ko. Look at me. He grabbed my face. Hinawakan ng magkabilang pisngi ko upang humarap sa kanya. That's better. Sinamaan ko siya ng tingin. Napakasama mo. May attitude ka but you're beautiful. You know that, right? I used to like you now. Hinigit ko ang aking hininga, pumikit ng mariin. Gusto ko nang makaalis dito. Inawakan ni Larry ang namumula kong pisngi, hindi dahil sa nag-blush kapag nakadarama ng hiya o awkward feeling, kundi dahil sa malakas na pagkakasampal nito kanina. Masakit ba? It's funny that this man is asking that question. Obvious naman, di ba? Of course, I was in immense pain. Sa mga panahong ito, parang dumadaan pa lang ang mga araw sa malabong ulap ng pagkapagod. Isang sakit na pilit kong itinataboy sa likod ng isip ko, tulad ng lahat ng iba pa. Pinipilit kong paniwalaan na matatapos din ang paghihirap na to. Why didn't they find me yet? I mean, Tristan is my husband and I know he would care to find me. Pagod na rin ako rito. I think I'm going insane locked up here. Niwala man lang bintana, no nothing. Just toilet, mirror, dresser, and bed. Sam's POV. Boss, my mother's eyebrows furrowed, halatang nagpipigil ng galit. Did you find anything else yet? Boss, we cannot rush things. Nag-aalala rin kami sa kalagayan ni Miss Lara. How about Marlon? May naimbestigahan na ba siya? Saan ni Tristan? Bumuntong hininga ko. Mabigat na isinandal ni Tristan ang ulo sa likod ng upuan ng helicopter. Makikita rin natin si Lara. Kinalma ko rin ang aking sarili sa sitwasyong ito. Ayokong mapahamak si Lara at di ko rin may papangako na hindi ko masasaktan si Larry oras na may mangyaring masama sa kanya. Dumako ang tingin ko kay Kuya. His face were in mixed emotions. That only led me to believe that he felt the same I felt, conflicted. His jaw clenched and he seemed kind of tense. I didn't know if it was concentration things or if he just naturally never relaxed. Tristan's POV. I want you and Oscar to head at the Red Dragon's pub. Kung isa sa mga tauhan niyang makita nyo, tapusin nyo. And if our guys are still alive, try to rescue them. Now move. Utos ko sa kanila.
Tumango kami sa madidilim na parte ng hideout ng naturang building habang iba naman umakyat sa bawat pader matapos ihagis pa itaas ang lubid na may kawit na metal sa dulo. Reaching the foot of the stairs, nakita ko ang mga red dragons na nakahalata sa aming paglusob. Nakipagpalitan sila ng putok ng armas sa aking mga tauhan. Taking cover behind the walls, I started shooting the other guys. Pagkaway hinanap ng aking mga mata si Sam. I spotted him behind the pool table na busy na nakikipagpalitan din ng putok ng armas sa kalaban. I carefully crawled over to them. Kailangan kong makaalis dito. Kailangan kong makapasok sa loob, saad ko. I know, but we are surrounded, Anya. If we walk out, we will die. Maybe if we distract them, I can get out of here, I suggested. Tumango si Sam at tinawag ko si Oscar upang tulungan akong magtungo sa back door, habang iba naman at binigyan na signal ni Sam. Try to take red dragons, guys, out from the back. Isang malakas na pagsabog ang aming narinig nang naghagis ng granada si Sam. Larry's man blew up. Huh, come to me, tatapusin ko kayong lahat, natatawang sabi ng aking kapatid. Umisi ako na magsimula akong umakyat sa dingding na inakyat ay isa kong tauhan kanina habang ang isa ko namang kamay nasa lubid at ang isa abala sa paglaban na nasa ibaba. To shoot as more guys kept coming to me. Oscar started shooting at them as they got closer. Matapos kinapa nito ang bulsa. Ngumisi ito na makitang isang pasabog at iniabot kay Sam. Sam smirking as he threw at the black car. 2 down, boys. Pagmamayabang niya habang umiiling naman si Oscar. Nang makitang stable ang nangyari sa aking grupo, nagpatuloy ako sa pag-akit sa wall ng building habang ang buong paligid na babalutan ng mga ingay na maririnig. I knew that Larry's hideout will be summering with red dragons, kaya naman pinagplanuhan na namin ito ng maigi. Boss, once you're inside, me and the others will draw Larry's men attention so you can sneak in his room at tapusin niya ng lalaking yon. Wika ni Sam sa earpiece. Pinindot kong balay ang earpiece sa aking tenga habang nakangisi. We're gonna cover you the whole way. Find Miss Lara right away. Muling sambit ng aking kapatid. I will meet you at the secret location if I get her. Sabi ko at saka muling pinagpatuloy ang pag-akyat. Lara's POV. Before the Phoenix attack. My hands start to tremble. I become aware of each and every one of my uneven breaths. My blood is pumping in my veins. It is the adrenaline of too much hatred to the man in front of me. I know Tristan will save me. Sigaw ko sa lalaking ito habang binibigyan ako ng malamig na titig habang kanyang mga mata lalong tumalim na magsimula itong unti-unti lumapit sa direksyon ko. Kahit anong sabihin mo, wala yang mararating. Nang gagalaiti ang kanyang bagang nang lumapit sa akin. Nang tuluyan makalapit si Larry sa akin, hinila niya ang collar ng damit ko upang pwersahan na mapatayo ako at pwersahang tumitig sa kanya. Stop talking nonsense, little doll, he angrily said to me. Larry still coldly gazed at me, making loud growls while my eyes forming tears. Pakawalan mo na ako, please, just let me go. Hagulhol na saad ko. As you wish, Anya. Tinulak niya ako papalayo. Tumama ang aking likuran sa brick wall that makes me hiss and cried. Ang lakas ng pagkakatulak niya sa akin, kinorner niya ako. Parehong hinawakan ni Larry ang magkabilang kamay ko ng napakahigpit. Ang titig nito napalitan ng isang ngisi na gumuhit sa kanyang labi, lalo na nang tangkain niyang ilapit ang kanyang mukha sa akin. Tinagilid ko ang aking mukha nang sa gayon, hindi ko na makitang pagmumukha niya. Muli na namang kumawala ang luha sa mata ko. Larry grabbed both of my waist and pinned me down on the bed. Nagpupumiglas ako. I knew with that position I was in could only mean one thing. Inawakan ito ng mariin ang mukha ko. You know why I like you being locked up? Perhaps I'll show you why. Pinikit ko ng mariin ang aking mga mata habang umiiyak. Hinalikan niya ang labi ko habang patuloy kong tinutulak papalayo ang kanyang katawan sa akin. But the more I tried to resist and break free, the more he would press his body against me while deepening the kiss. Nang ilayo ni Larry ang labi sa akin, humihingal pa ito habang tinitingnan ng mukha ko na patuloy sa pagkikbi.
Muli itong ngumisi nang dumapo ang labi sa leeg ko. I wiggled and struggled in order to break free. Subalit kahit anong pagpupumiglas ang gawin ko, useless pa rin. You are really lovely. Saad pa ni Larry. Sumisigaw na ako, pero pinigilan niya ni Larry nang halikan niya ang labi ko. He removed his lips once more. I thought about getting rid of you. Masyado tong malakas, kaya kahit anong pilit ko na ilayo siya, ay lalo lamang akong nanghihina at nauubusan ng lakas. Nang tangkain itong alisin ang damit ko, may biglang nagbukas ng pinto. Laking pasasalamat ko sa tauhan ni Larry dahil dito natigil ang masamang balak ng lalaki na ito sa akin. Boss Larry, saad ng lalaki? Lumayo ng kaunti si Larry sa akin. Nagdidilim ang mga mata nito nang dumungaw sa pinto ang nilawan ng kanyang tauhan na hingal. Why are you here? Galit na sigaw ni Larry dito. We have been attacked by the Phoenix? Saad ng lalaki na ikinatigil ni Larry. What? Mas malakas at mas galit nitong sigaw sa tauhan. Nakagat nito ang ibabang labi. He got off of me, marched towards the door. Mabilis akong bumangon habang umiiyak na inayos ang aking sarili habang patuloy na nag-uusap ang dalawa. Wala nang ibang kasamahan natin, boss. Sabing muli ng tauhan ito. Saglit kong binalingan ni Larry. Guess you're right, doll. Your hero is here. Matapos na yun sabihin sa akin, binalingan niyang muli ang tauhan niya. Tell the others to fight no matter what. I will be there in a minute. Nang makaalis na yung tauhan niya, muli siyang bumalik sa direksyon ko. Hinigit niya ang kamay ko. Makinig ka sa akin, Lara. Huwag mong tatangkaing tumakas dahil kung ginawa mo yon, I will search the entire globe in order to find you. You hear me? Banta ni Larry na mas lalo pang nagpanginig sa akin. Nakagat ko ang aking pang-ibabang labi nang pinilit ko na tumango. Patuloy ang pagragasa ng butil ng luha sa mukha ko. Hinalikan niya ang aking noo bago ko nito tuluyang nilubayan. Lumabas na ito at muling nilakang pintuan. Ilang minuto pa ang lumipas nang makarinig ako ng malakas sa pagsabog sa labas at mga putok ng armas. Suddenly, I started hearing scratching outside the door. Muli akong humakbang paatras sa takot na baka tauhan lang yon ni Larry. Moments later, sinipa ng taong yon ang pintuan ng ilang ulit hanggang sa tuluyan na nga niya yung nasira. Nakita ko isang lalaki, may hawak na armas sa kanyang kanang kamay. Magulo ang buhok niya. Ang itim niyang mga mata ay nangingislap ng sementro ang kanyang tingin sa kinaroroonan ko. May mga pasa at dugo sa mukha niya. Nakadama ako ng kirot na makita kong itsura niya. Naiiyak ako na makita si Tristan Lazaro. Agad siyang tumakbo papalapit sa akin at niyakap ako na sobrang higpit. Hinalikan niya ang noo ko. Dumaos-dos ang palad niya sa kamay ko. Hinaplos yon and gently kisses it. Humagulhol ako nang niyakap ko siya pabalik. Ang mga kamay ko pumulupot sa kanyang likuran habang ang mukha ko'y nasa balikat niya. Patuloy pa rin akong umiiyak ng sandaling iyon. Shh! Shh! I'm here now, wife. Don't cry. Your hubby is here? Pero umiyak pa rin ako, hindi dahil sa nakakadama ako na sobrang takot o lungkot, kung hindi dahil sa labis na kagalakan. Dahil alam ko, tuluyan na akong makakalaya sa lugar na to, dahil makakasama ko na si Tristan muli. Inawakan ng aking asawang aking mukha, ramdam ko ang tindi ng kanyang pag-aalala. Worry written all over his face, ngunit ang kaninang nangislap itong mata, biglang nagdilim na makita ang pasako sa mukha. He hurt you? Asik niya. Yumuko ako habang tumatango. Nang tingnan ko siya, kumuyom ang kanyang mga palad. Tatapusin ko na ang lalaking yon, oras na makita ko siya. Galit na sa ni Tristan. Pwede bang umalis na tayo dito? Sabi ko sa nanginginig na tono. Tumango ito. Of course, wifey. Umiti ito para maramdaman ang takot. I cannot leave a damsel in distress in this trash place. Pamimiloso po niya pa. Kahit may luha mga mata, hindi ko na napigilan ng umiti. Magka-holding hands kaming lumabas sa kwartong iyon. Ganon na lamang ang pagsinghap ko nang gumimbal sa akin ng mga tauhan ni Larry na wala ng buhay. May dugo sa sahig at mga armas. Dumako ang aking paningin kay Tristan habang patuloy kaming tumatakbo.
Isang sagot ang bumuo sa aking katanungan ngayon. Ngayong alam kong di lang siya isang mayamang businessman ang napangasawa ko, may masigit pang dahilan sa pagkatao nito na ayaw niyang ipaalam sa akin. Finally, we reached the exit door of the building. Muli akong napasinghap nang masilay ng damage sa labas. May nagkalat pang mga apoy ng mga sasakyan dulot ng pagsabog kanina at ang mga men in black na sugatan. At doon ko napagtanto na wala pala ako sa Pilipinas. Base sa hindi pamilyang na lugar ay nagtangkang lumibot ang aking paningin sa paligid. Yes, wifey, we are in Italy. Italy? Umiling-iling ako, hindi makapaniwala. Kung ganun, wala akong malay na inilipad ako ni Larry sa Italy? Yumuko ako, matamis ang aking ngiti nang makita ang yamang lupa na aking tinatapakan. Lumuhod ako. Oh ground, I will never leave you again, promise. Mamahalin kong lalo ang nature. Na-miss ko sa labas. Nagsitawanan naman yung mga men in black na para bang wala silang iniindang sakit sa mga katawan kahit nasagutan sila at may mga pasa. Inabot ni Tristan at samang kamay nila sa akin. Dumungaw ako sa kanilang palad. Nang ipukol ko ang aking paningin sa kanya, ganoon na lamang ang tamis ng kanilang ngiti. Gayon na lamang katuwaan ko at sa isang kisap mata, hawak ko magkabilang kamay nito na animo kami mga musmos. Saka ko yun binitawan at tumakbo papalayo. Tinanaw ko sila, kinawayan. Lumingon silang pareho sa akin. Nakita ko ibang-iba sa karaniwan ang ngiti nila. Datapot sa tuwing ako ay dudungo sa kanila, patuloy silang lumalapit sa akin habang ang mga men in black ay nasa likuran nila. Tinungo naman namin ang SUV at unti-unti pumasok doon. Ang aking tinig nagbago, may humarang sa aking lalamunan. Si Larry? Inaplos-aplos sa Tristan ang buhok ko bago tumugon. He died. Hindi na ako nagsalita pa. Paano'y sinisigaw din ng aking isip na nararapat lamang sa kanya na mawala upang pagbayaran niya ang kanyang kasamaan. Lubog na ang araw nang ipukol ng mga paningin sa ganda ng Italy habang patuloy binabagtas ng sasakyan ang kahabaan ng kalsada. Binawi ng aking paningin sa aking katabi, napalingon ako nang hawakan ni Tristan ang kamay ko. Ako'y inihatid ang kakaibang damdamin ng kanyang mga matang lalong umamo sa pagkakatitig. Ngunit hindi ko yon binawi sa kanyang palad. Hinayaan ko lang siya. Hahayaan ko siya. Pinikit niya ang mga mata niya at sakay sinandal ang ulo sa aking balikan. Mabigat yung ulo mo, sabi ko. Just let me sleep, please. Pagod ako. I want to stay here with you like this forever. Ang mga salitang yan na nagbabadyang nagpatambol sa puso ko na nag-iwan ng bakas sa aking kaluluwa. Anong pinagsasasabi mo? Wifey, I want to be with you forever. Nag-umapaw sa aking puso ang isang damdamin na ayaw magpagalaw sa aking mga labi. Napatda ako at naparanok bigla sa isipang iyon. Tumawa siya ng marahan. Inulit ang mga salitang iyon. I want to be with you forever. Namula ako. Sa pagsasalita niya, pagtawa, pagsagot sa pangiti niya, sa paglalim ng kunot sa noon niya kung siya'y nayayamot, lahat yon uma-appear sa utak ko at biglang nagpa-pop. Pinuno niya ng maridikit na salita ang puso ko at mapunang hindi na kaya-aya ang tunog ng pintig noon. Why? Starstruck ka sa akin? Gwapo ng asawa mo, no? Lalo nag-init ang mukha ko. Shut up, Tristan. Umalis siya sa pagkakasandal sa balikat ko. Tiningnan niya ang mga mata ko. Eye-to-eye contact. Pwede ba tawagin mo akong hubby? Ha? Sabi ko, tawagin mo akong hubby. We are married after all. Nakagat ko ang ibabang labi ko. Hubby. Matapos niyang marinig, muli niyang inihiga ang ulo ko sa aking balikat habang isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nahawa tuloy ako sa ngiti niya. Pinilig ko rin ang aking ulo sa ibabaw ng ulo niya. Ang mga kamay namin mahigpit na magkatiklop habang nilamon na kami ng antok. Magiging maayos na kaya ang buhay ni Lara sa piling ni Tristan? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, and subscribe for more updates. Maraming salamat po.